This constitutes the syndrome of locked-in. So, syndrome na parang nakakandado ka, locked in sa sarili mo. Hindi ka maka-communicate freely. Hindi makagalaw at makapagsalita, ngunit gising at naririnig ang nangyayari sa paligid. Yan ang mga karaniwang nararanasan ng isang may locked-in syndrome. Ito ay maituturing na malubhang neurological condition kung saan lubos na paralisado ang katawan ng pasyente mula ulo hanggang talampakan, ngunit nananatiling gising at mulat ang isip. Dahil dito, mistulang nakakulong ang pasyente sa sarili niyang katawan. Ang locked-in syndrome is rare. But what are the means of communicating? Like right now, I'm doing it. I'm gesticulating. I'm using my hands in order to somehow point out specifically what I would try to point out. But in a locked-in patient, hindi gumagalaw upper and lower. So the means to do that is just somehow using the eyes, and the way to do it just by blinking and by vertical eye movement. Paliwanag ni Dr. Perry Noble, isang neurologist mula sa Makati Medical Center. Bagaman bihira ang kondisyong ito, ito ay nagiging resulta ng malubhang pinsala sa isang partikular na bahagi ng brainstem na tinatawag na pons. Kasi may isang parte ng brain, pag merong nangyari doon, and I would say it's sa tukod ng brain or brainstem, specifically the pons, no, pag may nangyari doon, yun ang kahinanat na nito is of course locked-in syndrome. So anything that may happen, but the most common cause is stroke. Bagamat walang ganap na lunas sa kondisyong ito, malaki ang naitutulong ng maagang pagtukoy sa mga sintomas ng stroke at agarang medical intervention upang maiwasan ang mas mabigat na komplikasyon. Panoorin ang iba pang mga paliwanag ukol sa locked-in syndrome ngayong linggo dito lang sa Doctors on TV, 9 a.m. to 10 a.m. only here on UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.